Yung itsura ni Franz Castro, galit na galit oh. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Ayaw niya pong pagkatiwalaan ang AFP dahil nga po kalaban po nila yan. And in addition to that, tayo po kasi ay recommendatory lamang ang pwede po natin na gawin. Pero hindi po kasi tayo ang tagalitis. Alam nyo naman pala talaga yan, Joel Chua, nung simula pa lang eh. Ba't kayo nagsayang ng oras dyan? Dahil ba natakot kayo sa banta ng iglesia na magkakaroon sila ng malawakang rally o protesta sa ginagawa nyong kalokohan about po dito rin sa impeachment na sinampa po nito Makabayan Black? Ay madadamay kayo mga kongresista dyan dahil malapit na po ang eleksyon. Alam niyo po ba mga idol kung bakit sa tingin ko sinabi rin ni PBBM na wag pong ituloy ang impeachment kay VP Sara Duterte? Ito na lang ang pagtuunan mong pansin, Franz Castro, dahil ikaw ay sinampahan ng kaso ng mga IPs. Yo, what's up mga lods? It's Spaghetti Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Nalungkot po si Franz Castro dahil nga po dito sa last hearing. Mamimiss po ba niya si VP Sara Duterte dito po sa tinatalakay niyang confidential funds? Sigurado ako mga idol, marami rin po dito mga nalulungkot dahil nga po nadismaya, hindi po matutuloy na yung hearing nila about sa confidential dahil transfer na po ng Congress. Ito po sa naaayon dapat na mag-iimbestiga about dito, hindi naman dapat talaga to sa Congress tinatalakay. Pakinggan nyo at panoorin ang sinabi po ni Joel Chua dito na para pong ayaw maniwala ni Castro sa mga sinasabi nito at nakukulangan yata sa naging investigasyon dyan po sa Kongreso. Maraming salamat po, Congresswoman Franz Castro. Unang-una po, meron na po tayong, may mga hinahing po na impeachment proceedings sa ating Vice Presidente at sa akin pong pagkakalam, ito po ay kaugnay sa confidential fund. So ito po ay dudulugin na sa pag ito po ay nai-refer sa Committee on Justice. So sa akin pong paniniwala na yun na po yung, at yun din po yung mga suhestyon ng ating mga miyembro, doon po tutumbukin yung investigasyon. Ayan mga Lodi. Ititigil na po kasi nila dito ang about po dyan sa investigasyon dito po sa confidential fund daw po kuno na winaldas daw po kuno ni VP Sara Duterte ang 125 million ng ilang araw. So ito mga idol no, bigla yata kumambyo si Rep Joel Chua. Dahil nga po, meron pong babala sa kanila ang INC na alam ko pong ikinatakot din po nila ito. Panoorin nyo po mga idol ha, kung ano po ang naging opinion nitong mga kongresistang ito sa nangyari. Pangalawa po, nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas minarapat po ng mga miyembro na ito po ay ibigay sa pamunuan ng AFP nang hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Yun naman pala mga idol. Pwede na naman palang ibigay na agad sa AFP yung investigasyon kung asan ba talagang ahensya ang nararapat na mag-imbestiga about sa confidential fund. Bakit nyo pa pinatagal dyan sa Kongreso na hindi naman pala din mangyayari yung mga gusto nyo? Diba? Yung itsura ni Franz Castro, galit na galit oh. Ayaw niyang matanggap ang nangyayari ngayon dyan sa Kongreso. Dahil nga po, dismayado siya. Siya po kasi ang talagang nagsusulong nitong pag-iimbestiga about sa confidential fund. Alam niyo po ba mga Lodi kung bakit po talaga nila tinutulak itong investigasyon about confidential fund at tuwa po sila na nawala po yung confidential fund ng iilang mga ahensya. O ito mga Lodi ano pong reaksyon ni Franz Castro dito? Ginagalang ko Mr. Chair, no? I respect po yung decision ng member ng Committee on Good Government and Accountability. Pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po yung nagsiwalat ng tungkol dito sa confidential fund. So hindi po ako na kumbaga nasasapatan na matigil na doon sa AFP dahil alam naman natin no, wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin tauhan nila yung involved, di ba? Tao nila yung mga involved doon. Nakita naman natin doon sa ating mga investigation na wala namang national security involved. Ayaw niya pong pagkatiwalaan ang AFP dahil nga po kalaban po nila yan. Yung confidential fund kasi, ginagamit talaga yan para sugpuin itong mga salot ng lipunan.
Kaya po, init na init po sila dyan sa confidential fund ni VP Sara Duterte dahil nga po, nung time po na yan, nandun po siya sa Department of Education at talagang pinupuntirya ng mga salot ng lipunan, yung mga nagre-recruit ng mga kabataan para sumali sa kanilang grupo, nandyan po talaga nagmumula sa mga eskwelahan. Tapos, syempre, paano kang kakampihan ng AFP? Kalaban nga po ng AFP, ng mga pulis, ng mga uniform personnel, ito pong mga salot ng lipunan na kampon po ni Joma Sison. So, paano niya pagtitiwalaan yan, mga idol? Kaya gusto niya nila, dyan sa Congress, talakayin yan. Dahil nga po, nandyan po yung powers nila. Sobrang dami na pong nakapasok dyan po sa loob ng Kongreso ng mga kampon ni Joma. Kung makikita nyo nga po yung previous vlog ko, na dun pa po sila naglagay ng placard sa loob po ng congressional hearing. Anak na tinapay naman. Tuloy pa natin. No? Wala namang, No? ang involved dito, Mr. Chair, ay yung interest, national interest ng taong bayan. Damay na naman ang interest ng taong bayan o interest nyo lang? Ang pondo na 612, nakagaya nga na sinasabi ni Congressman Raul Manuel, sinasabi ni Congressman Luistro, na kung nagamit ng maayos yan, na bigay natin yan sa ating mga estudyante, sa education, at pangangailangan pa ng ating mga mamamayan. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, yung po bang investigation ng AFP, hindi na tayo involved doon? At kailan nila sasabihin po yung investigation? Kailan sila magkakaroon ng report doon sa investigation? Kailan matatapos? Binigyan po ba natin sila ng time frame, Mr. Chair? Mag-uubliga pa siya sa AFP, mga idol. Gusto niyang malaman kung umuusad ba talaga yung investigasyon ng AFP kay Vice Presidente Sara Duterte. Ganon ba? Minomonitor nyo? Dahil nga po, mga Lodi, natatakot po sila na mawala lang po ang kanilang ginawang bago dahil nga po, ang punterya talaga nila dito tanggalin ang mga confidential fund na ginagamit po para pupuksain ang salot ng lipunan. Sila po ang maaapektuhan yan kung kampon nga po sila ni Joma Sison. Yun ang kinakatakot nila, mga idol. Tayo po ay makikipag-ugnayan po sa AFP. And in addition to that, tayo po kasi ay recommendatory lamang ang po pwede po natin na gawin. We can recommend the filing of cases to airing officials, pero hindi po kasi tayo ang tagalitis. Alam nyo naman pala talaga yan, Joel Chua, nung simula pa lang Ba't kayo nagsayang ng oras dyan? Dahil ba natakot kayo sa banta ng iglesia na magkakaroon sila ng malawakang rally o protesta sa ginagawa nyong kalokohan about po dito rin sa impeachment na sinampa po nito Makabayan Black, ay madadamay kayo mga kongresista dyan dahil malapit na po ang eleksyon. Alam naman po natin ang INC o ang Iglesia ni Cristo, yan po ang pinakamay malakas na powers pagdating po sa isang hudyat ng kanilang leader kung sino po ang kanilang susuportahan. Yan ba ang kinakatakot ninyo? Yung mga lodi nating mga INC dyan, alam nyo na po kung sino po ang inyong hindi susuportahan. Lalong-lalo na po yung mga taong gusto pong maging magulo ang ating bayan. Walang iba kundi si Franz Castro at ang grupo nito. Sama nyo na rin po itong mga kongresistang ito dyan po sa Kamara. Alam naman po natin, ginagamit lang po nila yung pagkakataon na yan para po exposure sa kanila dahil tumatakbo nga po sila ngayong eleksyon na ito. Proper ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay yung Office of the Ombudsman. Ito po yung mga ahensya na dapat pong maglilitis. At sa hanay naman po ng AFP, ang alam ko po, meron po silang JAGO kung tawagin po yan, or yung court martial, kung hindi po ako nagkakamali. Di ba mga idol? Alam naman po pala nila yan. Pero bakit nila tinutuloy yung hearing dyan na hindi naman din po sila makakatulong about po dyan sa ginagawa nilang investigasyon? Wala rin naman palang patutunguhan, nagsayang lang ng pera. Tama ba ako, mga lodi? Anyway, I respect the wisdom of the committee members dito sa Good Government. Siguro di nyo rin we can answer it or not na. So ibig sabihin, ituloy na natin ito doon sa impeachment na lang, Mr. Chair. Itong mga findings natin dito through the Justice Committee na lang ba? Sa ngayon po, wala pa yatang gumagalaw sa impeachment no? Hindi pa naman ito na i-refer sa Justice Committee. Paano kikilos yan?
Sino bang hindi matatakot sa sinabi ng Iglesia ni Cristo na subukan yung ipa-impeach si VP Sara Duterte at magkakaroon ng malawakang rally dito sa ating bansa dahil ginugulo nyo ang ating bayan? O sige nga, kung sinong matapang dyan na politikong tumatakbo ngayon, subukan nyo pong ipa-impeach si VP Sara Duterte. Ngayon po ang pagkakataon na ipakita nyo po ang inyong kisig. Ipa-impeach nyo po si VP Sara Duterte nang magkaalaman po tayo. Ewan ko lang kung may maglakas ng loob talaga na ituloy yung impeachment complaint. O dito nga, ang reaksyon po nila ay sobrang lulungkot po na mga kabayan black dito po sa naging desisyon ng ating Congress. Dahil nga po, hindi po nila na isakatuparan ang kanilang tunay na planong impeachment. Kapag tinanong po nila, itutuloy ba natin yung impeachment na lang? Ipagdesisyonan na lang natin dito sa Kongreso. Wala pong sasagot dito kay Franz Castro dahil nga po, takot din po sila dun po sa sinabi ng INC. Ayaw po nilang masira ang kanilang political career dahil lang po dito sa interes ng Makabayan Black na patalsikin po sa pwesto si VP Sara Duterte. Alam niyo po ba mga idol kung bakit sa tingin ko sinabi rin ni PBBM na wag pong ituloy ang impeachment kay VP Sara Duterte? Nararamdaman din niya na magiging peligro ang kanyang posisyon bilang Pangulo ng Pilipinas kapag nangyari iyon. Kung mapapansin nyo kasi mga idol, sa kinikilos po ni Romualdez o ni Speaker, parang ang dating siya po talaga ang backup nitong Makabayan Black dyan po sa Congress. At kung sakali mang mapatalsik po nila si VP Sara Duterte, walang iba kundi magbobotohan po ng iilan pong mga kongresista kung sino po ang ipapalit na vice presidente. Magkakaroon po yan ng voting. So, sa lamang po ni Romualdez mga idol, dahil hawak niya po ang Congress, dahil nga po sa pangmumudmod niya po di umano ng mga pera, relo, sasakyan, kung ano-ano bang pong pleasure para po sa ating mga kongresistang nakita nyo naman kung gaano po kahayahay ang buhay, sigurado pong si Speaker Romualdez ang mauupo bilang bagong Vice President ng ating bansa. Yan lang po ang aking sa tingin. At sa tingin ko rin, nararamdaman ni PBBM ang panganib noon dahil nga po ang totoong intensyon ng mga kampo ni Joe Masison ang sirain ang ating gobyerno. Walang iba ang mga komunistang iyan. Kaya rin siguro pinahinto niya yung impeachment na yan mga lodi. Magaling din, magaling, bravo! Nag-iisip din pala mga idol. So dito, Franz Castro, ito na lang yung pagtuunan mo ng pansin dahil ayaw na talaga sa inyo ng taong bayan. Banggit kayo ng banggit ng salitang taong bayan dahil ginagawa nyo to para po sa kaalaman ng taong bayan, para po ingatan ang kaba ng taong bayan. Puro po reklamo na ang taong bayan sa nangyayari dyan po sa mga lugar na sinasakop ng grupo po ni Joma. Salot na po ang tawag sa inyo. Gustong sirain ang ating gobyerno. Women support to the end NPA. Ang dami pong gustong matapos na po itong CPP, NPA, NDF na to mga idol. Hindi lang po ito unang beses na nangyari na marami po nagpo-protesta sa kanila. Dapat po maging mapagmatsyag po tayo dahil tumatakbo po uli sila sa posisyon ng gobyerno. Wag na po natin silang pagbigyan pa kung ayaw nyo po maging magulo lalo ang ating sambayanan. Eto na lang ang pagtuunan mong pansin, Franz Castro. Dahil ikaw ay sinampahan ng kaso ng mga IPs. Sabi po dito sa SMNI News, mga lodi, just in, Rep. Franz Castro sinampahan ng reklamo ng House Ethics Committee ng mga taga-IP community. Matatandaan na convicted si Castro at iba pa sa paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act via MJ Mundehar, mga idol. Yan ang kaabang-abang. Yan ang dapat itulak ninyo talaga. Ang magiging abogado po yata nila si Atty. Torion na napakagaling pong abogado nito mga idol. Sana po dagdagan nyo pa po kung ano pong kaso ang kinakaharap nito ni Franz Castro nang matahimik na po siya. At wag nyo na pong pagbigyan makaupo pa sa pwesto. Dahil yung pwesto na yan, yan na lang po ang nag-hold ng kanyang tikas at immunity para po dyan sa kasong convicted na po siya. Sabi nga po ni VP Sara Duterte at ngayon palaboy-laboy pa rin po dyan at nagsasalita pa sa loob ng Kongreso. So hanggang dito na lang po muna mga idol. Iyak na lang po muna yung mga malulungkot dyan na hindi na po matutuloy yata yung impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte dahil nga po alam natin kung gaano po sinusuportahan ng INC ito pong si VP Sara Duterte at ayaw po nila ng kaguluhan. Stay safe mga lods and God bless you all. Duterte pa rin. Protect VP Sara Duterte.